The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya rito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable, at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authority. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Yusek, last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Marisa Lalili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya,
na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas. So, igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay, so ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin nating igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo and then it took days before it was corrected kasi kumalat 'di ba sa mainstream media the arrest and it took days before the government corrected given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. No, the government kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya technically hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang maiuuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So, anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the President makes an announcement na gano'n, there will be expectations na, finally, nahuli na, and then, pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But since now, meron ng possibility nga na wala na pala siya sa Czech Republic. So, there comes yung mga, bakit gano'n? Gano'n po yung mga notion eh. Opo. Pero sabi nga natin, sa bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Okay, salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Akala ko hindi ka naman follow. Ana Badjo muna po. Morning, ma'am. Ma'am, balikan ko lang yung ano na po yung nai-report kay Presidente regarding sa status ni Zaldico and anong reaksyon niya, ma'am, dun sa balita na possible na wala na si Zaldi sa Czech Republic kung nakarating na sa kanya yon. On my part, personal, hindi ko pa po alam kung nagkausap sila. Pero nadinig naman po natin ang mga nai-anunsyo ni Secretary Vida
At kung ano po yung latest na impormasyong ibinigay niya sa Pangulo, hindi pa rin po napapaabot sa akin. Ma'am, yung DOJ delegation, nagsabi sila na they had obtained a workable intel para maklarify kung paano napunta si Zaldico sa Prague. Ma'am, bakit intel pa rin yung ginagamit nating term? Does it mean na hindi konkreto yung information na hawak ng government bago pa pumunta si DOJ Secretary Vida? Bakit intel pa rin po? Muli, pasensya na po dahil ang mga usaping patungkol po dyan, lahat ng detalye patungkol po kay Zaldico ay kay Secretary Vida niyo po makukuha para hindi po magkaroon ng anumang miscommunication o maaaring mali na maibigay na impormasyon sa inyo. Ma'am, are we hopeful na lang? Kasi parang sabi ni Secretary Vida, babalik siya ng Pilipinas by April 30. Are we hopeful na sana maiuwi na si Zaldico by that time? Sino ba naman ang hindi dapat maging hopeful? Lahat tayo dapat hopeful. So yun na lang natin. Ang gusto natin, maiuwi dito si Zaldico at yun ang nais ng Pangulo. Thank you, ma'am. Follow-up question mula kay Ian Cruz, GMA7. Yusek, magandang tanghali po. Yusek, ano kaya yung naging basis ng Pangulo dun sa announcement niya? For sure, malaki pong development yon kaya po niya nasabi na nahuli na po. Dahil sa kanyang binigay na report. Dahil napakalaki po na balita kung si Zaldico po ay mapapauwi dito. At nung ibinalita po sa kanya, binigyan siya ng official report na hold po si Zaldico dahil sa lacking of proper documentation. So minabuti niya pong ito na i-announce din sa taong bayan. Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung sino po itong opisyal ng gobyerno na nagsabi po nung reliable report sa Pangulo? Hahayaan ko na lamang po si Secretary Vida ang sumagot dito. Follow-up question mula kay Christian Bascones, PRTV. Asek, baka pwede po nating i-differentiate din yung kahulugan ng nahuli at na-hold lamang po. Kasi iba po yung ibig sabihin noon, no? Pag nahuli na ibig sabihin, may custody din po ang Pilipinas doon. Kasi mismo ang presidente po ang nag-anunsyo noon. Pero pag sinabing na-hold lamang, baka po sa Czech Republic lamang po yung custody. Wait, when you say nahuli na sa Czech Republic, ibig niyo sabihin merong kustodiya ang Pilipinas? Hindi po ibig sabihin na ganun yun. Kapag nahuli, na-hold, na-stop, nasa kustodiya ng Czech Republic, it doesn't mean na merong kustodiya ang Pilipinas. Salamat po. Jonah Yu, follow-up question. Yusek, what's the latest information about kay Zaldico? Asan siya? Anong status niya ngayon? Si Secretary Vida po ang magsasabi niya.